Magandang gabi sa inyo, boss. Tawagin na lang akong Vita. Sa atunayan, wala kaming permanent address. Isang lineman ng Meralco yung asawa ko at palipat-lipat kami ng tirahan. Kung saan lugar ito madestino ay doon kami mag-i-stay. Pero nung ma-hire siya sa isang electric power company sa may Romblon, ay doon kami lumipat at nagsimula yung bangungot ko. Madalas kasi akong maiwan mag-isa sa bahay nun. Since hindi naman kami permanent na mag-i-stay sa isang lugar, ay nangupahan kami. Yung na-rent naming bahay ay may libre ng mga gamit. Parang ang nangyari ay naging caretaker/renter kami. Bungalow house yung estilo na may mini garden, garahe at gate. 2 silid ang meron. Yung isang silid ay nakalock. Kasi bale 2 dapat ang renter sa bahay na yun. Kaso ginawa na lang nilang stock room. Kasi yung huling tumira raw roon ay naiwan ang mga gamit. Wala naman silang mapaglagyan, kaya kinandado na lang. Hindi naman ako mausisang tao dahil ang importante sa akin ay yung may matitirhan kami pansamantala. Hindi pa kami nabiyayaan ng anak noong mga panahon na yon. Inaaliw ko na lang yung sarili ko sa pananahi para may extra income din kami. Maliban sa pananahi ay mahilig din ako magtanim ng mga halaman. Lalo na yung mga gulay at bulaklak. Kaya kahit palagi akong naiiwan mag-isa sa bahay, ay hindi ako nabobor. Nag-aalaga rin ako ng pusa. Napupulot ko yung mga yon sa gilid ng mga basurahan habang pauwi ako galing sa pamamalengke. 3 kuting yon yung inampun ko. First time kong mag-alaga ng hayop nun dahil may kakaiba akong nararamdaman sa bahay na narentahan namin. Hindi ako mapamahiin na tao. Walang third eye, hindi rin matatakotin. Ngunit sa mahigit 2 buwan na pamamalagi ko sa bagong inuupahan namin, ramdam ko noon na hindi ako nag-iisa. Lalo na kapag sumasapit ang gabi, mag-isa pa rin ako at hindi pa nakakauwi yung asawa ko. Matinding kilabot ang nafe-feel ko noon. Kahit anong gawin kong aliw sa sarili, ay hindi ko pa rin maiwasang matakot. Gabi noon at malakas ang ulan. As usual ay late na namang umuwi yung asawa ko. May narinig akong kalabog sa nakaandadong silid. Parang may bumagsak na bagay. Minsan parang may kinakalampag na pinto. May napapansin din ako sa tuwing umuulan. May umaalingasaw na amoy na hindi ko maintindihan. Yung parabang amoy ng nabubulok na daga. Naisip ko pa nga na baka may pinatay na daga yung mga pusang naging alaga ko. Ang nakakatakot pa, sa tuwing naglalagi akong mag-isa sa silid ay palagi akong inaantok. Kahit maaga ako nag-i-stay roon ay nilulukob ako ng antok tapos babangungutin. Napapanaginipan ko pa na nakulong daw ako sa loob ng aparador na kahit anong gawin kong paghampas sa loob para buksan ako ay walang nagbubukas sa akin. Tapos nagigising na lang ako bigla na pinagpapawisan at malakas ang kabog ng dibdib. Hindi ko alam ang gagawin kasi wala naman kaming aparador sa bahay. Ang meron kami ay mga plastic drawers na cabinet. Sobrang weird lang sa pakiramdam. May isa pa akong napapansin na yung mga alaga kong pusa, tuwing nagigising ako sa bangungot, laging nakahiga sa tabi ko kahit na hindi ko naman sila pinapapasok. Nung una, ay hindi ko to kinuwento sa mister ko dahil baka guni-guni ko lang ang lahat ng mga naririnig. Pero parang nakaka-alarma na rin. Kulang na lang kasi na araw-araw akong binabangungot. Ang malala na napanaginipan ko ay nasa loob daw ako ng sako tapos tinatabunan ako ng lupa. Takot ako noon dahil parang totoo yung nangyari. Pagkagising ko ay diretso akong sala noon. Doon na lang ako nagstay hanggang sa maarating na yung asawa ko. Umiiyak pa ako nagsumbong sa kanya tungkol sa mga weird na panaginip ko. Nung una nga ay tinawanan lang niya ako. Nagpayo pa siyang bawas-bawasan na yung panonood ng mga nakakatakot na palabas bago matulog. Pero nung isang beses, naiwan ulit ako sa bahay. May narinig ulit ako na kalabog sa nakakandadong silid. Hindi na lang basta kalabog yun, kundi may kasamang parang umiiyak na babae.
Sa pagkakataong yun ay hindi na ako nakatiis. Kahit takot ay sinira ko yung kandado ng silid. Ako pa naman yung tipo ng tao na hindi napapanatag hanggat hindi ako pinapatahimik ng kung sino o anuman. At least may nagawa akong paraan. Nagtaka ako dahil pagkabukas ko sa pinto ng silid, sobrang laki pa ng space. Yung tanging laman lang ng silid na yon ay isang lumang aparador. Katulad ito ng aparador sa panaginip ko. Napako ako sa kinatatayuan dahil sa sobrang takot na baka magkatotoo yung palaging napapanaginipan ko. Sinara ko na lang ulit yung silid na yon at nagpa siyang lumabas ng bahay. Bitbit ko yung 3 alaga kong pusa. Hinintay ko na lang yung asawa ko sa may kanto. Kahit anong pilit niyang bumalik kami sa bahay, ay hindi ako mapanatag. Mabuti na lang at pinatuloy kami ng kapitbahay ng gabing yon. Alam pa nga ng kapitbahay na yung lumang aparador yung dahilan kung bakit ako nagkakaganon. Nag-share din ito ng experience niya sa bahay na nirentahan namin. May mga gabi raw na may naririnig silang sigawan. Yung sigawan na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tapos may mga kalabugan pa. Mahigit 2 taon na rin kasi nang huling may nag-rent doon. Yung nauna daw sa amin ay katulad ng kinuwento ko ang nangyari. Hindi nga raw nila maintindihan kung bakit naging haunted yung bahay na yon. Kinaumagahan ay nagpasama kami sa may-ari. Base sa reaksyon na nakikita niya sa akin na nanginginig sa takot, ay alam na rin niya siguro ang rason kung bakit kami aalis. Nag-share lang ito na hindi raw niya alam ang gagawin para maalis yung lumang aparador sa silid. 2 years ago nang huling may nag-rent doon. May binili raw itong aparador sa garage sale. After noon ay nagmamadali na lang umalis ang mga nag-rent. Naiwan yung lumang aparador. Maski nga silang may-ari ay hindi na gustong magstay sa bahay na yon. May namamahay daw kasing nilalang na ayaw umalis. Sinusubukan daw nilang buhatin at itapon na yung aparador. Pero naguguluhan sila kung bakit hindi nila mabuhat-buhat ito na parang sobrang bigat at naka-stuck daw doon. At sa tuwing sinusubukan daw nilang sirain yung lumang aparador ay para bang hindi nila ito masira-sira. Tapos biglang babagsak sara ang pinto. Nagsuggest ako na baka espiritista ang kailangan nila para mapaalis kung anuman yung nakikitang nakatira doon. Dahil baka tuluyan ng maging abandonado yung bahay nila kapag pinabayaan nila. Baka tuluyan ng sakupin yun ng kung anumang elemento o nilalang ang naroon. Ibinalik naman ng may-ari yung mga in-advance namin sa kanya. Tuluyan na kaming umalis doon at lumipat ng ibang matitirahan. Pinatawas din ako ng asawa ko sa isang manggagamot pagkalipat namin. Parang naging effective naman. Sa ngayon ay wala na akong naging balita doon sa narentahan namin sa Romblon. Maraming taon na rin kasi ang nakalipas. Hindi ko na rin balak alamin pa. Pero sana ay maging maayos na at nawala na yung kung anumang nanggugulo doon. Ito lang ang kwento ko, boss. Sana ay mabasa ninyo. More subscribers and listeners pa po sa channel nyo. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Ako si Yana, 35 years old. Ang gusto ko sanang i-share sa inyo ngayon ay yung nangyari sa asawa kong si Jake nung hindi pa kami mag-asawa. Masugid ko siyang manliligaw noon at aminado akong gusto ko na siya dati pa. Pero dahil sa pagiging irresponsable at mabarkada niya ay hindi ko siya sinasagot. Nangyari ang nakakatakot niyang karanasan nung 26 years old pa siya. Malaki ang bahay ni na Jake at tag-iisang anak lang siya. Pareho nagtatrabaho abroad ang mga magulang niya noon kaya nakapagpuntar sila ng malaking bahay sa lugar namin. Hindi naman siya nag-iisa sa bahay habang wala yung mga magulang niya. Dahil kasama niya yung kapatid ng papa niya na si Tita Alma. Napakabait ni Tita Alma pero hindi siya nagkulang sa pagkabay kay Jake habang lumalaki na ito.
hanggang sa nasa tamang edad na. Nagbago ang lahat sa bahay nang mamatay ang tita ni Jake. Umuwi ang mga magulang niya. Pagkatapos ng libing at pagluluksa ay bumalik din ang mga ito sa abroad at siya na lang ang mag-isa sa bahay nila. At dahil walang alam sa gawaing bahay si Jake, inaabot ng ilang araw ang hugasin sa lababo. Tambak din ang mga labahan. Sinanay kasi ito ng yumaong tiyahin ang gumagawa. Nang minsan puntahan ko siya sa bahay nila ay ganoon ang naabutan ko. Sa unang buwan, inintindi ko siya dahil baka nagduluksa pa. Pero ilang buwan na ang nakalipas ay wala pa rin itong pinagbago. Mas lumala ang pagiging batugan niya. Nawalan na ako ng pag-asa noon na magbabago siya. Tinanggap ko ang trabaho na inalok sa akin ng tita ko sa ibang bansa at umalis. Kahit nasa ibang bansa ako ay panay message at tawag pa rin siya sa akin. Doon ko rin nalaman yung bawat nangyayari sa kanya sa bahay nila. Ang kwento niya, isang gabi, lasing daw siya noon. Pagpasok niya ng bahay ay may narinig siyang naglilinis ng CR. Pero hindi na lang niya yun pinansin pa. Naatulog na siya. Nang makarinig siya ng ingay mula sa sala, kaya napabalikwas siya ng bangon at iniisip na baka may magnanakaw na. Pero nang buksan niya ang lahat ng ilaw ay wala naman siyang nakitang ibang tao. Chinek pa nga niya yung bawat pintuan at bintana, pero wala siyang makitang anumang bakas ng pagkasira. Lahat yon ay sarado. Tinawagan niya ako agad ng gabing yon, pero hindi ko nasagot at naikwento na lang niya ng sumunod na araw. Sinabihan ko siya na bawas-bawasan ang pag-iinom at maghanap ng matinong trabaho para hindi kung ano-ano ang naririnig at nakikita niya sa bahay. Mabait naman si Jake, batugan lang talaga. Yung para bang walang direksyon sa buhay. Kahit nga raw yung mga magulang niya ay nawawalan na ng gana sa kanya dahil sa katigasan ng ulo. Nang minsan ako naman ang tumawag sa kanya. Naikwento niya ang mga kakaibang nangyari tuwing gabi. One time, umuwi raw siya noon galing na naman sa inuman. Hinatid pa siya ng mga barkada niya. Dumiretso agad siya sa kusina para uminom ng tubig. Bigla na lang daw bumukas ang gripo sa may lababo na puno ng hugasin. Nagulat daw siya at agad sinara ang gripo. Ilang saglit pa ay bigla naman nagbukas ang ilaw sa may likod bahay kung saan nakalagay ang mga washing. Dahil nga lasing siya ay binaliwala lang niya to. Pero ilang saglit pa ay paakyat na siya sa hagdan nang mapansin niya na parang may tao sa sala. Kinuha niya yung walis na nakita niya sa gilid ng hagdan at dahan-dahang nilapitan yung parang tao na nakikita niya. Hahampasin na niya sana ito nang bigla na lang itong nawala. Nakarinig siya muli ng ingay sa kusina na para bang may naguhugas. Bumalik siya sa may kusina. Kitang-kita daw niya na biglang bumagsak yung baso at plato na para bang merong may hawak nito. Sa takot ay napatakbo siya palayo ng kusina. Palabas na sana siya ng bahay noon, pero sa hindi raw malaman na dahilan ay hindi niya mabuksan ang pinto. Yung para bang nakalak ito mula sa loob o kaya may puwersang pinipigilan siya para buksan ito. Nagtatawag na raw siya ng tulong noon at napapasigaw pa nga. Tumakbo siya papunta sa pintuan sa likod bahay. Pinilit niyang buksan yon. Nakita niya yung tambak na mga damit niya na nakaipit sa pinto ng likod bahay. Kaya siguro hindi raw niya mabuksan yon. Nang bumalik siya sa loob, sumakto naman na tinamaan siya ng map sa ulo. Napadiretso na lang siya papunta sa kwarto niya at nagkulong. Nang maikwento niya nga sa akin yung mga nangyari ay hindi ako naniwala. Baka dahil lang yon ng sobrang kalasingan niya kaya kung ano-ano yung mga naiisip niya. Tinawagan ko nga yung mama niya para ma-confirm kung may narinig ba sila tungkol sa nangyayari kay Jake sa Pilipinas. Pero wala naman daw silang napansin o nabalitaan. Palagi naman daw tahimik ang buong kabahayan sa kabilang bahay. Nadismaya ako pero pilit ko pa rin inintindi si Jake bilang kaibigan at wala siyang masabihan kasi.
Dahil walang trabaho at hindi na siya pinapadalhan pa ng mga magulang niya pansamantala, hirap din siyang maglipat ng bahay. Gustuhin man niyang ibenta sana yung bahay ay hindi niya magawa dahil wala sa kanya yung titulo nun. Kung parentahan naman ay masyadong mahal o malaki. Nalaman ng mga magulang ni Jake ang lahat ng mga nangyari, kaya labis silang nag-alala para sa anak at nagbalak na manatili na lang sa Pilipinas. Kaya ng ilang araw bago umuwi yung parents niya ay nagpasya na siyang maglinis ng buong bahay. Habang naglilinis daw ay may naramdaman siyang presensya sa paligid. Hindi raw niya ito nakikita. Nagpatugtog siya ng malakas para hindi na lang mapansin yung kung ano man ang nasa paligid niya. Hindi niya namalayan na paggabi na pala at marami pa siyang dapat gawin sa buong bahay. Nang maisipan niya munang magpahinga at ipagpabukas na lang ang tatapusin na gawain, nagpatay sindi raw ang ilaw sa buong bahay. Sumara ng malakas ang pinto, pati mga bintana. Tinawagan niya ako noong mga oras na yon. Rinig ko sa boses niya yung takot. Maingay sa background na parabang nagbabagsakan na yung mga gamit sa bahay nila. Sabi niya ay para na raw siyang mababaliw dahil kung ano-ano ang nangyayari sa bahay. Sa unang pagkakataon ay narinig ko siyang umiyak at nagmamakaawa. Ang sabi nito ay magbabago na raw siya. Paulit-ulit siyang ganon hanggang sa naputol na yung linya ng tawag naming dalawa. Ilang beses ko siyang tinanong at tinatawagan kung anong nangyari pa pagkatapos ng pag-uusap namin. Nag-aalala na rin kasi ako. Hindi siya sumagot nun. Pero nung nakapag-reply na siya, ang sabi niya ay ayaw na niyang pag-usapan pa. Nang makauwi ang parents ni Jake, pinabless na lang ulit nila yung bahay. At simula nga nun, malaki na yung pinagbago ni Jake. Iniisip ko pa rin na hanggang ngayon kung totoo ba talaga yung nangyari sa kanyang yon o gawa-gawa lang niya. Kung ganun nga, bakit sa isang iglap ay nagbago na siya? Kung totoo man yun, ay malaking pasalamat ko sa kung sino man ang nagparamdam sa kanya. Siguro ay tinuruan rin siya ng leksyon. Naisip ko pa nga na baka tita Alma niya yung nagparamdam. Pero kung tita nga niya yon, bakit naman niya gagawin yon? Parang sobra naman masyado. Hanggang dito na lang po ang kwento ng asawa ko na ngayong si Jake. Sana sir ay mapansin niyo itong kwento ko. God bless sa inyo. Hello sa inyo, Sir Bob. Ako si Clarissa, taga Guimaras. Ang kwentong kababalaghan na i-share ko sa inyo ay tungkol sa naikwentong karanasan ni na Mama. Late 1970s noon, nang mapagdesisyonan nilang dalawa ni Papa na bumukod ng bahay. Buntis na naman kasi si Mama noon sa pangalawang kapatid ko. Bali yung panganay namin ay pinaalagaan ni na Mama sa side niya dahil wala pa silang sariling bahay. Plano nila na kunin ang panganay na anak kapag nakalipat na sila sa bagong bahay. Ang bahay pala nila dati ay nakatirik sa ibabang bahagi ng bundok na pagigitnaan nyo ng palayan. Bawal pumuwesto sa bahaging yon dahil ayon sa mga matatanda na daanan daw ito ng tao at mga hindi nakikitang nilalang. Pero hindi nakinig si Papa sa kanila. Nagpatayo pa rin siya ng bahay doon banda. Kahit ilang beses na siyang sinabihan ng ilang concerned na kamag-anak, kahit yung mga tiyuhin ko na pinsan ni Papa ay nakaranas mismo ng kababalaghan habang pinapatayo nila ang bahay. Ang rason ni Papa noon ay bahala na. Hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Kaya siya pa rin ang nasunod sa bandang huli. Ayaw din naman niya sa bandang taas dahil baka mahirapan kumilos si Mama dahil nga buntis. 2 buwan na buhat ng maapanganak si Mama nang tuluyan na silang lumipat sa bago nilang bahay. Maayos naman daw ang unang 2 linggo. Wala naman silang naramdaman na kakaiba. Pero nung papalapit na ang Disyembre
ay saka naman naka-experience si mama ng kakaiba. May mga times daw na kapag naiwan siya mag-isa ay may mga nawawalang gamit sa bahay. Saka pa lang niya makikita ulit sa pinaglagyan kapag kasama na si Papa. Nung una ay hindi lang niya ito pinansin dahil baka na-misplace lang. Pero isang gabi, habang nangangaroling sina Papa kasama ang mga pinsan niya, ay doon na nakaramdam si Mama ng matinding kaba. Nakaugalian na rin kasi ni Papa na tuwing sasapit ang Disyembre ay nangangaroling sila. Pang sideline o income kumbaga, lalo na at bagong panganak si Mama nun. Maganda rin kasi ang boses ni Papa pati na yung mga tito ko. May banda kasi sila dati, kaya kapag nangangaroling sila ay may gitara at tamborin pa. Balik tayo sa kwento. Umalis si Papa nun. Naiwan si Mama kasama si Tia Ningning. Pero pagsapit ng alas 8 ng gabi ay nagmamadaling umuwi ito. Kahit anong pilit ni Mama na manatili ito sa bahay ay hindi ito nagpapigil. Kaya nawala ng choice si Mama kundi ang alagaan si Kuya noon that night na sobrang ligalig. Hindi niya nga alam kung anong mararamdaman nito dahil hindi naman malalim ang bumbunan. Walang bakas ng kabag o sinat. Bagong palit ang lampin at kakadede lang. Nang magsimulang umiyak na naman yung kuya ko na 2 months old pa lang noon, kaagad siyang hinele ni Mama. Sakto namang naatulog ito nang biglang namatay yung kandila. Sinindihan niya ang kandila at kumuha ng lampin para itali si kuya sa dibdib niya. Iniisip niya kasi noon na mas madali para sa kanya na magkikilos at the same time, panatag siya na karga lang niya si kuya kapag ganon ang ginawa niya. Muli na namang namatay ang sindi ng kandila. Nagtaka naman si Mama noon dahil sarado daw ang mga bintana. Sinindihan niya ulit ito. Pero bago daw niya itapat dito ang hawak na palito, ay may naramdaman siyang hangin na dumampi sa kamay niya. Saka naman namatay yung apoy sa palitong hawak. Nakaramdam na raw ng kaba noon si Mama. Naatutok ang mga mata niya sa pinagmula ng hangin. Kahit madilim ay kabisado niya ang pwesto sa bahaging yon. Ito yung pwesto ng bintana nila. Kahit kabado ay muling sinindihan niya ang kandila. Umiiyak na naman si kuya. Habang hinihele niya ito ay naatutok lang ang mga mata niya sa iisang direksyon sa bahay nila. Kita niya na bahagyang naabukas ang gawa sa kahoy nilang bintana. Nagtaka siya at lalong nakaramdam ng kaba. Hindi kasi ito basta-basta mabubuksan kapag hindi ginamitan ng puwersa. Tanda pa niya na naasara na ito bago pa magdilim. Bahagya siyang napaatras. Nang may mapansin siyang bulto ng tao na naatayo sa tapat ng bintana. Kabadong naipilig pa niya ang kanyang ulo habang yakap si baby. Nanlaki talaga yung mga mata niya nang makita ang isang mabalahibong nilalang na yumukod. Kasabay ng pagyukod nito ay ang pagpasok ng malamig na hangin at ang pagkamatay ng kandila. Takot na takot si Mama noon. Para siyang itinulos sa kanyang kinatatayuan. Nang umiyak si kuya ay saka pa bumalik siya sa kanyang wisyo. Hindi na siya nagdalawang isip. Binuksan niya ang pinto at nagbadaling tumakbo papunta sa pinakamalapit na bahay para makahingi ng tulong kahit pa may kadiliman ang paligid. Walang lingon-lingon siyang tumakbo. Hindi na niya alintana kung nagkasugat-sugat ang kanyang mga paa dahil hindi na siya nakapagsuot ng sapatos o tsinelas. Ang mahalaga daw ng gabing yon ay hindi sila maiwang mag-isa sa bahay at safe silang dalawa ni kuya. Pinapasok naman siya ng kapitbahay namin. Doon na siya nagpalipas ng gabi. Inalagaan si baby ng kapitbahay nila noon habang hindi raw halos makausap si Mama. Nung kinaumagahan na raw niya na ikwento ang lahat. Nang malaman ni Papa ang nangyari, ay nagstay na ulit sila sa bahay ni na Lola. Pinalipat nila ang kanilang bahay sa kung saan ito mas safe at hindi na muling sinuway ang mga pamahiin ng matatanda. Naging ayos naman na ang lahat matapos yon. Hanggang sa maipanganak ako noong late 1980s. Ako pala yung bunso. May isa pang kwento si Mama
Nung maliit pa raw ako. Pero next time ko na lang ikukwento sa inyo kapag nagka-oras na. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Ako si Denson, 24 years old. Gusto ko lang po sanang i-share yung karanasan ko nung nakaraang summer dito mismo sa bahay namin sa Parañaque. Simula kasi nung bata pa ako, nakakakita na ako ng mga multo kahit saan ako magpunta. May nagsabi lang po sa akin na baliwalain o deadmahin ko na lang kapag nakakita ako para hindi sila lumapit o manggulo sa akin. Dahil may trabaho ako at bagong pasok pa lang ako noon, hindi ako nakakasama sa pamilya ko sa pagbabakasyon sa probinsya. Iyon yung naging simula ng nakakatakot kong karanasan. Isang gabi, inaya ako ng mga katrabaho ko na kumain at uminom pagkatapos ng duty. Hindi na ako tumanggi dahil wala naman akong kasama sa bahay. Kaya pag uwi ko, diretso tulog na lang ako. Habang nasa bar kaming magkakatrabaho, may kakaiba akong naramdamang lamig sa paligid. May nakita akong isang babae sa tabi ng katrabaho ko na nasa tapat ko. Puro kami lalaki at walang babaeng kasama. Alam ko na nung mga oras na yon, multo na yung nakikita ko. Kaya nanahimik na lang ako noon at binaliwala yung nakita. Sa bawat haplos ng babaeng multo sa katrabaho ko, tumitindig ang balahibo ko. Nang hindi ko na kinaya ang nakikita, ay tumayo ako at nagpaalam na lalabas muna. Pinakalma ko muna yung sarili ko dahil ayokong isipin nilang nababaliw ako, baka sakali. Pagkatapos ng ilang bote ng beer, nagpaalam na akong umuwi. Nagdahilan na lang akong lasing na ako at medyo malayo pa ang uuwian. Umuwi akong nanginginig sa takot dahil kakaiba yung multo na nakita ko. Ilang araw na rin ang nakalipas mula nung uminom kami, pero hindi pa rin nawawala yung pakiramdam ko nung oras na yon. Lagi akong nakakaramdam ng sobrang pagod, lalo na sa bahay. Sa gabi, nararamdaman kong parang may humahaplo sa katawan ko na hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan ay nagpa-check up ako, pero wala namang findings yung doktor na tumingin sa akin. Ang sabi niya ay maaaring stress lang daw ako sa trabaho. Subukan ko daw mag-exercise at matulog ng mas mahaba. Sinabihan pa ako ni Doc na huwag daw masyadong gamitin ang manoy ko gabi-gabi. Hanggang sa makauwi ng bahay ay iniisip ko pa rin kung anong ibig niyang sabihin. Matapos kong uminom ng gamot na nireseta ng doktor ay humiga na muna ako sa kama para makatulog. May trabaho pa kasi ako noon kinabukasan. Pero bigla na lang akong nakaramdam ng malamig na kamay na humaplos sa buong katawan ko. Napabalikwas ako ng bangon. Wala naman akong ibang kasama sa bahay, kaya binuksan ko yung ilaw. Lumabas ako ng kwarto patakbo sa sala. Tinawagan ko yung mga magulang ko at tinanong kung kailan sila uuwi. Dahil hindi ko masabi yung dahilan bakit pinapauwi ko sila, pero natatakot kasi ako. Nanlambot ako nang malaman kong sa isang linggo pa sila uuwi, kaya hindi ko alam noon kung anong gagawin. Matagal naman na akong nakakakita ng multo, pero sa tuwing nangyayari kasi yon ay palagi akong may kasama. Never akong naiwan sa bahay mag-isa. Yun ang unang beses na home alone ako. Pero kahit nga sanay nang makakita, ay hindi ko pa rin maiwasan ang matakot paminsan-minsan. Naduwag ako ng mga oras na yon at hindi ko gusto yung pakiramdam na natatakot. Kaya niyaya ko na lang mag-inuman yung mga katrabaho ko doon sa bahay. Pero ni isa sa kanila ay walang nagpaiwan. Kahit lasing, ramdam ko ang kakaibang pakiramdam na yon. Sa labas ng CR namin ay may salamin na naasabit sa gilid. Humarap ako at nakita ko yung babae sa likod na siyang nakita ko ring nahumaling sa katrabaho ko noong nakaraang inuman sa bar. Ngumiti pa nga yung babae sa akin na para bang nangaakit. Pero para sa akin ay hindi siya nakakaakit. Nakakapangilabot siya. Unti-unti niyang nilapit yung mukha niya sa mukha ko.
Tumambad sa akin ang namumula niyang mga mata at namumutla niyang muka. Tapos yumakap siya sa akin. Ang lamig sa pakiramdam nun. Hindi ko maigalaw yung buong katawan ko. Kaya naman napapikit na lang ako at nagbabaka sakaling pagdilat ko ay wala na siya. Hindi ko rin naisip na baka epekto lang yon ng alak dahil talaga namang bukas ang third eye ko. Hindi ko malaman kung paanong lumipat sa akin yung babae mula sa katrabaho ko. Pilit kong inaalala kung natitigan ko ba siya sa mata o sadyang alam niyang nakikita ko siya. Sa sobrang takot ko noon ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa may labas ng CR. Pagbangon ko ay pakiramdam ko na mamaga yung alaga ko sa ibaba. Dahil wala akong mapagsabihan, lagi akong nahuhuling tulala sa trabaho. Nakikita ko yung multong yon kahit saan ako magpunta. Kaya umuwi man ako o hindi sa bahay ay wala rin. Nagpunta sa isang lugar na malapit sa simbahan at nagtanong kung may alam ba silang nagtitinda ng mga pangontra sa multo. Pero wala akong nakita. May nakapagsabi sa akin na para mas maiwasan ko daw ang mga nilalang o kaya kaluluwa na lumapit sa akin kahit malaman nilang nakikita ko sila ay mag-fingers crossed daw ako at kagat ng dila. Naapagtanong na rin ako kung paano ako lulubayan ng multong yon. Hindi na ako nagsayang ng panahon pa. Ang nasa isip ko, kung hindi man gagana ay bahala na. Sa pagkakataon na yon, nag-aya ulit akong mag-inuman ulit doon sa bar kung saan una kong nakita yung babaeng multo. Hindi nga ako nagkamali. Naasunod pa rin talaga siya sa akin dahil nakita ko siya mismo sa harapan ko na parabang nangaasar yung itsura. Naghihintay ako ng tamang tiyempo para maisagawa yung plano ko. Sa kalagitnaan ng inuman namin, nagreklamo yung katrabaho ko na masyado raw malamig yung pwesto niya. Ang hindi niya alam nun ay nakayakap na sa kanya yung multo. Ayun na yung hinintay kong pagkakataon. Niyaya ko siyang lumabas muna at samahan niya ako mag-order ng pulutan sa labas. Inakbayan ko siya. Kumawala sa kanya yung multong babae at hindi din siya makalapit sa akin dahil bago ako lumabas ay nag-spray muna ako ng holy water sa buong katawan habang hawak-hawak ang rosary. Ginawa kong dahilan ang amoy usok sa barbecue para makapag-spray ako kunwari ng pabango sa amin pero holy water talaga yon. Nag-spray pa ako ng ilang beses habang pabalik na kami sa pwesto namin at nung mga oras na yon ay gumaan na yung pakiramdam ko pati na rin yung katrabaho ko. Hindi na rin siya nilalamig. Patingin-tingin din ako sa paligid kung naroon pa rin yung multo. Pero wala na. Naging kampante na ako dahil sa wakas nakawala din ako sa babaeng multo. Pasalamat talaga doon sa matandang babae na nagturo sa akin kung paano ba ako lubayan ng isang multo. Nang makauwi ako ng bahay after ng inuman, kinabahan ulit ako dahil bakit bukas yung ilaw. Naisip ko tuloy na baka gustong magiganti ng multo dahil sa ginawa ko sa kanya. Sa kalasingan ko ay hindi ko na ma-shoot yung susi sa gate. Nakailang subok ako pero wala pa rin. Hanggang sa may biglang humawak sa balikat ko. Nanigas na naman ako at natakot. Para akong nawala sa ulirat ng ilang segundo. Nang biglang may boses ako narinig. Boses pala ni na Papa yon. Dumating na sila. Ano raw ang ginagawa ko sa gate at bakit hindi ko pabuksan? Napakamot ulo na lang ako. Kinabukasan, kinuwento ko sa kanila yung mga nangyari. Alam din naman kasi nila na nakakakita ako ng multo. Ang sabi ng mga kakilala kong napagkwentuhan ko nito, baka raw hindi isang ordinaryong multo o kaluluwa yung nanggambala sa amin, kundi isang evil spirit. Hindi ko naman alam kung yun nga ba yun o ano. Basta ang mahalaga ay hindi na ito nagpapakita at nagpaparamdam. Ayun lang po ang kwento ko, Sir Bob. Salamat po sa oras.